para basahin ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos, ang punong tagapangasiwa ng lupon ng mga tagapangalaga ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, Ginoong Victorino Mapa Manalo. Bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang mensahe na kaniyang inihanda bilang pagkilala sa isang artistang minahal at patuloy na minamahal ng sambayanang Pilipino, ang ating pambansang alagad ng sining na si Nora Aunor. Narito po ang mensahe ng Pangulo. Paano ka nga ba babati ng isang magandang umaga kung ang boses na minsan ginising ang buong sambayanan ay tuluyan ng tumahimik? Katangi-tangi ang isang Nora Aunor. Wala siyang kinantang awitin o ginampanang papel na hindi sumalamin at pumukaw sa damdamin ng mga tagapakinig at manonood. Kahit hindi mo man naranasan sa buhay, ngunit ramdam at batid mong may bahagi ka sa Kanya at Siya sa iyo. Dahil sa Kanya, napagtanto kong may sining pala sa pagiging ordinaryo, na hindi mo kailangan sumigaw para mapansin, na hindi kailangan may malaking eksena para umalangingaw ang panindigan. May bisa pala ang luha na hindi nakita ng lente dahil ang pinakamalungkot na eksenang iniwan niya ay yung hindi siya umiiyak pero tayo ang lumuluha. May mga artista na hinuhubog ng ilaw, may mga bituin na tila ba ay isinilang sa entablado, pero may iilan naman na lumitaw hindi para magbigay aliw, kundi hindi upang kumatawan sa bawat isa sa atin. Si Nora ang nagpahayag ng natutulog at kinukubli nating damdamin, mga emosyong walang eksaktong pangalan, pero totoo, mabigat at pamilyar. Minahal siya dahil siya ang unang artista na hindi mo kailangang abutin. Siya na mismo ang lumalapit sa atin. Sa Bona, hindi siya basta nagpakumbaba. Isa siyang babae na nagtiwala ng buong buo at dahil doon, nawasak ng buo. Pero kahit basag ang puso, naroon pa rin siya, nagluluto, naglalaba, nakatingin, hindi marunong umalis, hindi marunong mangiwan. Sa thy womb, hindi siya kailangan umiyak para malaman mong wala na siyang anak at wala na rin siyang luha. Umupo lang siya, tumingin, at sa panahong iyon, para tayong sabay-sabay na nananahimik. Dahil may mga lungkot na hindi na sinasabi, pero nararamdaman mo na wagas at totoo. Sa himala, nung sinabi niyang walang himala, wala siyang ipinilit. Pero ang buong bayan ay napapaamin, baka nga tayo mismo, ang sarili natin, ang kailangan nating paniwalaan. Sa floor contemplation story, hindi siya bumigkas ng monologo. Pero sa kanyang muka, nakita natin ang hirap ng mga OFW na hindi man lang nadinig bago hinatulan. At sa minsan may isang gamo-gamo nang isinigaw niya
ang my brother is not a pig, bigla nating naunawaan, hindi lang niya ipinagtatanggol ang kanyang kapatid, ipinaglalaban niya ang dignidad ng buong bansa. Maraming artista ang nag-iwan ng di malilimutang pagganap sa larangan ng sining, ngunit iilang artista lamang ang nag-iwan ng mahalagang marka sa kolektibong kamalayan ng bansa. Ngayong araw, kinikilala natin ang isa sa mga ito, ang natatanging si Nora Honor. Hindi lamang natin siya pinararangalan, inaamin din nating nakilala natin ng lubos ang ating mga sarili dahil sa kanyang mga pagganap at mga gawain sa harap man o sa likod ng entablado. Maraming salamat, Nora. Hindi lamang sa pagganap, kung hindi pati na rin sa pagturo sa amin ng halaga ng pagpapakatotoo, na pagsasalamin sa damdamin ng bawat Pilipino at sa pagpapakita sa buong mundo ng angking galing ng Pilipino. Ang mga salitang ito ay mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang pagtanaw, isang pasasalamat, at isang pag-aalala na si Nora Honor ay hindi lamang gumanap ng mga papel sa pelikula. Ginampanan niya ang puso ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang pagkamatay, kailanman ay hindi tayo nawalan sapagkat natitiyak tayo na kahit hindi na natin siya makakasama sa mundong ito, mananatili siyang buhay sa ating mga puso, hindi lamang bilang isang idolo, ngunit bilang bukal ng pag-asa, pag-ibig, at inspirasyon habang tayo ay nabubuhay. Salamat po.